Isinusulong ng ilang mambabatas na isailalim sa kustodiya ng Kamara si Ramil Madriaga. Siya yung nagpakilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit gustong ilipat ng kustodiya si Madriaga? Jiggy, gustong masiguro ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na ligtas si Ramil Madriaga. Itinuturing daw kasi itong material witness o mahalagang testigo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Formal na ngang sumulat si Jokno kay House Justice Committee Chairperson Jervin Luistro para hilingin yung paglilipat ng kustodiya ni Madriaga. Kung babalikan po natin, idinitalyo ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay kung paano umano ginastos ni VP Sara yung confidential funds. Nauna na rin sinabi ni Madriaga na may mga banta umano sa kanyang buhay. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Shell Jokno. I just want to emphasize that we are talking about preserving evidence and protecting witnesses because we are looking for the truth. Ano ba talaga yung katotohanan, ano yung mga ebidensya dito sa impeachment case na ito? Jiggy, sa isang pahayag naman muling iginiit ng abogado ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo na gusto nilang manatiling buhay si Madriaga. Material witness lang daw siyang maituturing sa pagbunyag na pamumulitika lang talaga ang motibo ng impeachment. Nauna nang sinampahan ni VP Sara ng reklamong perjury si Madriaga dahil sa pagsisinungaling umano nito sa kanyang affidavit. Samantala, Jiggy, maliban nga dun sa paglilipat ng kustodiya ni Madriaga, pinasasampi na rin ni Jokno yung ilang mahalagang dokumento. Kabilang na nga po riyan yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara at bank records. Sinigundahan din po yan ng iba pang mga kongresista itong motion nga ni Jokno. Yan po sina ML Party List Representative Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at Dinagat Islands Representative Kaka Bagao. Jiggy. At Marian, may kasong kidnapping noong 2023 kaya nakakulong sa Camp Bagong Diwa itong si Madriaga. Ay posible kaya ba talagang mailipat siya ng kustodiya sa Kamara? Yes, Jiggy, pwede nga pong gawin yan dahil ganito rin yung siste. Kung maalala po ninyo, noong Quad Committee hearings, tungkol nga po yan dun sa extrajudicial killings, pogo at illegal drugs. Inilipat po yung kustodiya sa Kamara yung dalawang inmate na sina Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan. Umamin po sila sa pagpatay ng umano'y mga dayuhang drug lord noong August 2016 sa Davao Prison and Penal Farm. May iba pang naging halimbawa si Congressman Jokno. Narito po ang kanyang pahayag. Yung mga naging testigo noon sa Kuratong Medellin na humarap sa Senado, may mga humarap na mga witnesses at whistleblowers. Nilagay sila sa kustodiya ng Senado. Ang pinabantay sa kanila, kung maalala ko, ay yung NBI. At Marian, sa Lunes, mapapaso ng deadline kay VP Sara para sagutin ang impeachment complaints. Nagsumiti na ba ng mga pleadings ang bise? Tama ka nga, Jiggy, deadline na po sa Lunes, March 16. Pero hanggang ngayon, wala pa rin na isusumite yung kampo ng Vice-Presidente. Kung wala po siyang isumiting tugon, ipagpapalagay ng komite ng Kamara na isinusuko niya ang karapatan niyang sumagot sa mga alegasyon. Pero update lang din, Jiggy, may mga itinalaga ng abogado si VP Sara para nga sa impeachment. Pero kini-question po ng ilang kongresista yung dalawa dito sa abogado dahil posible nga umano pong conflict of interest. Partikular na sina Attorney Reynold Monsayak at Michael Powa na naging tagapagsalita ni VP Sara sa Office of the Vice President at DepEd. Posible kasi silang maging testigo sa impeachment. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.